Now, what we are going to do is ating i-refresh ulit, no? Itong biblical foundation plus meron kasing mga bago ngayon na ah, pagtitibayin natin yung ating pagkaalam kung paano pumunta sa langit. Okay? Very basic kasi ito eh. Kaya foundation, kailangan alam natin ito. Right? So, sa WOTG, meron tayong discipleship journey kung tawagin. We just don't stay here as tawag nito, kuan lang yung member lang. Okay? I believe, yung sa inyo, marami sa inyo, may D group na, di ba? O nasa D group. Meron ba ditong hindi pa D group leader? Paki-thumbs up lang. Check lang tayo para at least nalalaman ko. Yun. Okay, so yung mga nagtaas ng kamay, D group leader na. Am I right? Hindi pa po. Okay, hindi pa. So, ilan yung mga D group leader dito? Paki-thumbs up. Ay, pakitaas yung kamay. Ayun, no? So, meron na rin mga D group leaders. Meaning to say, nagli-lead na kayo ng group. Okay. So, but ito, importante ito. Even if you're a D group leader or member, importante ito na ating pag-aralan muli itong tinatawag nating way to heaven. Okay. So, gusto ko lang explain sa inyo, ito, nakita na ninyo ito, no? Yung discipleship or disciple make launchpad natin. Right? So, part 1 will be yung firm foundation natin. Ito yung pag-aaralan natin. Alright? So, actually, ako ilang beses ko na napag-aralan to, but paulit-ulit, no, merong ibang sinasabi si Lord sa akin. At mas nagiging malalim sa akin yung pagkakaintindi ko about God's way to heaven. Kaya foundation nga to, it's very important, di ba? Dapat matibay yung pundasyon natin sa ating pananampalataya, sa ating pagkakristyano. So, itong discipleship o disciple make launchpad natin, we'll have part 1, may part 2, yung mission ready. No, this will also be 4 sessions. Alright? So, ngayon, tignan natin to, no? Ano ba to? Yung sow, know, grow. So, ito yung tinatawag natin, team tayo, no? Together, everyone. Dapat lahat tayo multiplier. Bakit? Okay? Kasi ito yung atas sa atin ng Panginoon. Yung sa Matthew 28, go, make disciples. Okay? So, ayan, lakihan natin. Yung so, dito tayo nag-start, no? Medyo explain ko lang, no? Which is nakita natin sa YouTube, yung mga video ni Brother Mike. Okay? Nag-engage tayo, nag-like tayo, and then we share it, no? Tapos nag-comment tayo, and then nahipo tayo ng Panginoong Diyos dun sa kanyang mga message, nagsalita sa inyo ang Diyos, and then nag-join kayo sa D group, right? Okay? So ito yung relationship builder. So ngayon, kakaroon kayo kasi sabi nga, wala namang lone ranger na Christian. You have to be in a group. Sabi nga, you have to be part of God's family. Tama? So, relationship builder. Dito kayo nagkakaroon ng relationship. Now, dito sa ginagawa natin, hindi man tayo nagkakakitaan ng face-to-face, but we can talk, no? And we can learn from one another. We can encourage one another. In fact, alam niyo, itong digital technology is also kay God din ang galing tong wisdom na to. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong technology. So, dito, nakaka-build tayong relationship. In fact, sabi ng iba ay kami remote, no? But yung remote ngayon, parang na rin face-to-face na rin dahil madali na kayo magkausap like us, no? Pwede tayong mag-video, no? So, it's the same thing, halos, di ba? Kung minsan, mas closer pa nga dahil mas madaling mag-text, mas madaling mag-usap. Tama ba? So, dito tayo nag-start sa soul.
And then, ito yung spiritual journey natin, ha? And then, we don't stop there. We go sa no. Meaning to share, may nag-share sa atin ng gospel, okay? Sineran tayo ng gospel, and then, kung paano makilala ang Panginoon, paano pumunta sa langit, inintroduce yung discipleship group, and then, nung tinanggap natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ay na-save tayo. Diba? So ngayon, nag-join tayo ng discipleship group. Yan yung no. Mas nagiging malalim sa atin ang pagkakaintindi natin, ang pagkakakilala natin sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pag-join natin sa discipleship group. Okay, which is D group kung tawagin, no? And then, hindi tayo natitigil dyan. Habang nakikilala natin ang Panginoon na mas malalim, nag-grow naman tayo, no? Pino-form tayo ni Jesus, no? Nagiging more and more like Jesus tayo. Right? So, now, if becoming Christ-like, yan na nga, may discipleship group tayo. Eto, nasaan na kayo ngayon? Nandito na sa biblical foundation. Okay? So, you're attending this. Ito kasi yung pundasyon, importante, mapunta sa heart natin, malaman natin yung how to go to heaven. Okay? Kasi hindi tayo makapag-share ng gospel if we do not know this. Okay? And then we have the quiet time. Ito rin yung pag-uusapan natin, conversation time dun sa part 2. Ito yung spiritual discipline kung tawagin, no? Magiging magiging way of life na natin yung pakikipag-usap sa Diyos, yung pagbabasa ng Bible, and then worship. Yung pagbabasa ng Bible at saka yung way of life natin bilang Kristiyano, being more and more like Jesus is a kind of worship. It's a form of worship. So, worship natin si God. Diba? So, hindi naman madali ang buhay araw-araw. Maraming struggle, no? Diba? Ano ba sa inyo hindi nag-struggle? Pakitaas na kayo at saka gusto kong kausapin, okay? Lahat tayo kasi, nung na-born again, nagkaroon tayo ng mga struggles. Why? Because dalawa na yung katauhan natin. Isang divine, isang maka-Diyos, at isang yung ating laman, no? Yung flesh natin. So, madalas nagkakaroon ng problem yun, nag-aaway yun. Kaya ang pinapalakas natin dapat, alam niyo, pinapakain natin yung divine natin, yung Holy Spirit na nananaan sa atin. And then, itong grow, it will take time, no? Proseso yan. Kaya nga, we need to be familiar with this at magiging way of life na natin ito. Dahil pupunta tayo dito sa go. Sabihin, lalabas tayo, i-share na natin, at magli-lead na rin tayo ng group, no? Magiging way of life na rin natin yung sharing the gospel to other people. At magli-lead na rin tayo ng big group. And then, we will go to the ministry, magsiserve na rin tayo. Right? Sa church. So, walang kwento, walang katapusan to, and then, magdi-disciple tayo, mga tao, no? Another with okay, yung pagiging disciple ay magiging discipler ka. Okay? Kaya ito ang ating journey hanggang sa dumating si Jesus. Praise the Lord. Amen? Okay. So, ito yung ating spiritual journey. Kaya we will go on our next slide. Stop ko lang to. Share. Dito tayo ngayon tutungo. Okay? Ang daan patungo sa langit. Okay? So, some of you are familiar na rin dito. But very important here is mapunta sa heart natin. Kung ano talaga, kung paano natin i-share to sa iba. Importante yan. Okay? So, let's start with this, Alam nyo, itong series ng Biblical Foundation 1, pag natapos natin to, ito yung magiging tool natin talaga para dun sa journey natin pang spiritual.
So, ito yung magiging kasangkapan natin sa pagdi-disciple din sa group. So, ito yung simula ng mas malalim na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kaya, ang prayer ko, kasama-sama tayo, huwag tayong absent, no? Hanggang sa matapos itong ating pag-aaral. Ay, tanong nyo na ba sa sarili nyo yan? Paano nga ba talaga makakarating ang tao sa langit? So, maraming presentation kasi yan kung paano. But we will study yung pinaka-simplest, no? Para madali nating ma-share sa iba. So, ano na ba ang daan patungo sa langit? Okay? Yung iba, niisip nila, may hagdan nga ba papunta sa langit? Pero, meron tayong pag-aaralan. There are 4 important truths, right? Now, ano yung 4 na katotohanan na dapat nating malaman? Number 1, ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang layunin. Okay? Alam niyo bang mahal na mahal kayo ng Diyos? Okay? Lahat ng tao, kay save o hindi, mahal ng Diyos. Kasi nilalang niya yan eh. So, ang pag-uusapan natin dito, yung salvation. Okay? Kaya, sabi ng Diyos, mahal ko kayo. Okay? Wala Pero, po. yes. Someone, may gusto magsalita? Yes, okay lang. Okay. Sige. So, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, gaano niya tayo kamahal at ano ba talaga ang layunin niya sa atin? Now, gusto ko isulat ninyo dyan sa chat box ninyo itong layunin ng Diyos. Alam niyo kung ano, importante yung isinusulat natin. Okay. Wala pong slide. Wala akong slide? Wala po. Narinig po ako. Wala. Sorry. Aha. Nag-stop sharing yata ako. Excuse me po. Yan. Yes. Magkakaroon po ba kami ng copy niyan o kailangan mag-take note po sa notebook? Pwede, no? Pero ito kasi nasa YouTube, okay? Pwede ko ibigay yung link sa inyo, itong pinag-aaralan natin, dun sa mga hindi nakapanood pa. Ngayon, kaya ko lang gustong ikuan, maganda isulat ninyo dyan sa chat box. May mga ibang portion lang dito, no? Yung importante lang yung papasulat ko. Kaya, yun ang ilalagay niyo sa chat box. I can give you kung sino yung kwan, nandun naman ako, kasama ako sa GC. If you want a copy, bibigyan ko kayo ng link sa YouTube. Okay ba yon? Apo, sige po. Thank you po. Sige. Alright. So, nakikita niyo na yung aking yung slides ko? Wala pa rin. Opo. Meron na po. Yan. Meron na po. Okay. Praise God. So, isulat ninyo to. Okay. So, number 1, ang pagmamahal ng Diyos, ito pag-aaralan natin, problema ng tao, lunas sa ating mga kasalanan at ang tugon natin. Now, gusto kong ilagay niyo sa chat box to, layunin ng Diyos. Okay? So, layunin ng Diyos, sulat ninyo. And then, basahin natin tong John 1:3-16. Okay? Pag-aaralan natin to, no? Very, very familiar verse. Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, alam niyo ba, may idea kayo kung ano ang buhay na walang hanggan? Okay. Sabi nung iba, may example dito na ang buhay na walang hanggan, alam niyo yung sand, yung buhangin, di ba? May mga butil yun. So, sabi nila, ang buhay na walang hanggan, o yung eternal life, is like a sand, yung butil ng buhangin, tutuka yung ibon doon ng isang butil, dadalhin niya ngayon sa buwan. Okay? Tapos, babalik siya ulit, kukunin niya ulit yung isang butil, hanggang sa mapuno niya ng buhangin yung buwan. Grabe, no?
Ganun yung buhay na walang hanggan. Ibig sabihin walang hanggan talaga. Infinity. Ibig sabihin walang katapusan. Right? So yun ang layunin ng Diyos sa atin. Gusto niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yun? Ibig sabihin, kasama siya. Kasama natin siya sa kabilang buhay, sa eternity. Diba? Saya nun. Diba? Kasama natin ng Diyos. Ang kataas-taasang Diyos. Kaya ngayon, ilagay natin layunin ng Diyos. Lagay nyo dyan sa inyong chat box. Ano ba layunin ng Diyos? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Or sulat nyo na lang sa papel. Yan ang layunin ng Diyos sa atin. Okay? Basahin natin itong John 10:10. Okay? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ni Jesus to, siya nagsasalita, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Alam niyo yung masaganang lubos? Meaningful life. Meron ba tayo nun? Okay? So, alam niyo, yung masaganang buhay, yan ang talagang gusto ng Diyos sa atin. Pero, merong may problema, di ba? Minsan, ano ba? Ba't ganito ang buhay ko? Lalo na sa mga hindi mananampalataya, ang gulo-gulo. Tayo nga Kristiyano na, nagkakaproblema pa, di ba? So, yan ang kanyang purpose. Magkaroon tayo ng buhay, masaganang lubos. Kung yan ang layunin ng Diyos sa atin, ang tanungan ng maraming tao, bakit hindi ako nakakaranas ng ganito? Uri ng pamumuhay. Alam niyo, nasa retreat ako nung minsan, share kami ng gospel, and isang tao, na isang participant doon, mahirap lang sila, no? Nasa bukirin ng trabaho nila. Sabi niya, Brother Roger, kung yan ang layunin ng Diyos, bakit hindi ako makaranas ng, hindi katulad ng mga mayroon sa buhay? Ganito na lang ba ako habang buhay? Alam mo, nagulat ako kasi first time kong narinig yun. Gusto mo share ng gospel, yung kabutihan ng Diyos, pero mahirap lang sila. Kaya nagpa-pray nga ako, tinatanong niya sa akin. Hindi kaagad ako syempre nakasagot. Ang binigyan na wisdom sa akin ni Lord, sabi ko, alam mo brother, hindi naman talaga dito ang buhay natin. Temporary lang. We have yung talagang totoong buhay, yung real life natin. So nung siniran ko siya ng gospel at sinabi ko kung anong buhay na walang hanggan at ano ang langit, kasi naniniwala naman siya may langit at impyerno. So, paano ba pumunta sa langit? So, to make the story short, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, so, yung ginagawa ko pala dito, mga pinaghihirapan ko, temporary lang. Nung nalaman niya talaga ang tunay na buhay, nasa Panginoon, na ang lahat ng tumanggap sa Panginoon Kristo ay makakasama niya sa heaven, may buhay na walang hanggan, wala nang sakit, wala nang hirap, walang mayaman, walang mahirap doon, at hindi siya bibili ng mga gamot niya para sa high blood. Kita ko yung glow sa mukha niya, tuwa-tuwa, nagkaroon siya ng pag-asa. Diyan na yun. Na-born again yung tao, praise God. Alam mo, sometimes, kung mag-share tayo, lalo kayo, yung mga D-group leaders, hindi naman sa atin nagagaling yung sasagot natin. Si Lord pa rin ang nagbibigay sa atin. In fact, si Lord ang nagsasalita pa. Kaya, I encourage yung iba sa inyo, talagang gusto na mag-lead, pero ano ba ang problema? Ba't hindi ako pa mag-lead ng D-group? Kasi nga, depende pa rin tayo sa sarili natin. Minsan ganyan din ako noon naging ganyan din ako. Pero hanggang ngayon, of course, hindi ko pwedeng pagkatiwalain sarili ko. Still, si Lord pa rin, no, ang mangungusap. Kaya, ang hinahanap lang sa atin ni Lord is yung heart natin. The heart to surrender, the heart na mag-obey sa Kanya. Okay ba yon? So, yun. Alam na natin ang layunin ng Diyos, ano? Kaya tayo hindi nakakaranas ng magandang buhay kasi doon sa alam niyo yung problema natin, di ba?
Meron ba sa inyo walang problem? Alam ba Lahat naman may problem, di ba? Kaya nakasulat sa Biblia, nilikha ng Diyos sina Adan at Eva, nilagay niya sa halamanan ng Eden, namuhay, nakasama sana siya. Pero nagka-problema, hindi ba? So alam natin yon, nakikipag-ugnayan dati ang Diyos sa kanila, binigay ng Diyos sa kanila ang lahat ng kanilang kailangan at utos tungkol sa puno ng, may dalawang puno, di ba? Puno ng kaalaman sa mabuti at masama. Tama? So, ano nangyari? Okay? Nangyari, kahit na nung nasa theology class, alam na natin yan. Ano bang nangyari sa kanila? Sila ay sumuway. Kaya nahiwalay. Di ba? Nakikita ninyo dyan sa slide. So, tayo, nalayo. Ito yung naging dahilan. Naging balakid sa pamamagitan ng tao na lumikha sa kanya. Kaya naputol yung pakikipag-ugnayan natin sa kanya. So, importanteng malaman natin yan, ha? Kapag wala pang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, hindi tayo maririnig ng Diyos dahil sa ating. Now, nangyari ngayon, nag-drawing ako ng dalawang bangin, no? Just straight na ito ang pagitan ng tao at ng Diyos. Dati walang problema eh. Ngayon, malaki ang problema. Kaya yung maliliit nating yung mga araw-araw nating problem, kaya tayo may problem is iisa lang pinag-uugatan. Yun ay dahil sa kasalanan na ginawa natin. Ginawa ni na Adan at Eva ng ating mga ninuno sa Panginoon Diyos. Kaya tayo yung nag-inherit nun. Okay? Parang virus, di ba? Virus na magmula doon sa kanununuan natin, pati tayo. Kasi doon tayo nang galing na lahi. Kina Adan at Eva. So, ang nangyari ay problema ang tao, which is kasalanan. Adan at Eva ang bubuhos ng Diyos, tama? Kaya may salitang ginamit sa Biblia sa kanilang pagsuway na to. Ano yung ginamit na salita doon sa pagsuway? Ito yon, kasalanan. Kuha nyo? Okay. Kaya sabi sa Romans 3:23, sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat pala nagkasala eh. No? Nung araw, akala ko okay lang ako dahil mabait ako eh. Hindi pala yun. Walang exception. Sabi kasi, lahat nagkasala. Kasama ka pa? Sama ako? Lahat tayo. Oo, lahat tayo nagkasala. Okay? Tama? So, mahalaga ba rito kung magaan o mabigat ang kasalanan? Marami o konti? Ano sa tingin ninyo? Tingnan natin. Ha? Yung susunod na talata, Santiago 2:10. Ano sabi? Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Memorize niyo ba yung 10 Commandments? Sino nakaka-memorize? Ako nga hindi ko memorize yan ever since. Tutupad ka pa sa 10 Commandments, di ba? So, ito yung sinasabi ni James. James sa English pala yung Santiago. Lumalabag sa isang utos. Isa lang yung hindi mo magawa doon na matupad, ay lumabag ka na sa buong kautusan. Naalala ko tuloy nung nag-aaral ako, right minus wrong, di ba? Pero ito, mas kwanto, grabe to, di ba? Lumabag sa isa, lahat ng yung kautusan ng Diyos wala na. Napakataas ng yung standard ni God, hindi natin kayang aabutin, no? Tingnan natin, ano ba epekto ng kasalanan sa bawat buhay ng tao? Okay, Isaiah 59:2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Sabi, no? Kaya pala, bago tayo makakilala sa Panginoon,
kahit dasal ka ng dasal, hindi ka maririnig ng Diyos. Why? Because nawalay ka sa Diyos. Bakit ka nawalay? Dahil sa kasalanan. Okay ba yun? Okay, so kailangan malinaw sa atin to pagkawalay ninyo sa Diyos. Yan ang naging epekto ng kasalanan ng tao sa buhay natin. Kung naiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, makatarungan lang kasi ang Diyos Kasi may kabayaran din ang ating mga kasalanan. Kala nyo wala, di ba? Ako nung una sabi ko, magko-confess lang ako. Okay na Pero hindi, no? O-confess pa ako sa pare, no? Pero hindi. Di pala yun yung sinasabi ng Diyos kasi sabi sa Roma 6:23. Ano sabi? Sapagkat kamatayan, kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Ano ba kabayaran ng kasalanan daw? Kamatayan. Yan. Sulat nyo rin sa papel yan. Okay? Keyword din yan. Okay? Yung mga sinasabi ko sa inyong isulat, keywords yan Pag nag-share kayo, kamatayan. Kapag kamatayan ang pinag-uusapan, anong unang pumapasok sa isipan nyo? Physical na kamatayan. Tama? Lahat naman talaga to. Yung ating katawan, mamamatay. Okay? Para lang kasing itong damit na isinuot natin, at eventually, magkakasakit, tatanda, at mamamatay. Diba? Kaya yan, kamatayan. Pero, may pangalawang kamatayan na sinasabi. Ang Bible, may pangalawang kamatayan. Ito yung tinatawag na spiritual na kamatayan. No? Sabi nga nung ibang pastor, sabi nila, parang double dead tayo. No? Namatay na yung physical mo, tapos di ka pa nakakilala sa Panginoong Hesukristo, hindi ka na save. Doble ang kamatayan mo. Okay? Kaya, ano sabi? Lagyan, kamatayan. Okay? Ano sabi sa Pahayag 21:8? Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, siguro wala naman sa atin ditong mga ganyan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat, sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Eto, mabigat, di ba? Sinungaling. Sino bang hindi pa nagsinungaling sa inyo? Okay. The moment, kasi tinaas niyo yung kamay niyo, ayun na yun, di ba? So, talagang maliit pa lang. Pero na kayo nakita bang bata na hindi nagsisinungaling? Bata pa lang nagsisinungaling na. So, built-in na sa atin yon yung kasalanan na yan. Kaya ano sabi? Pangalawang kamatayan, saan pupunta? Lawa, nagliliyab na apoy, asupre. Alam niyo ba dun? Sabi sa Bible, hindi na mamatay yung mga uod dun. Uuurin tayo, hindi na tayo, no? Hindi tayo yun. Uuurin yung mga hindi nakakilala sa Panginoon Kristo, yung mga pupunta na impyerno. In fact, ang impyerno is designed ni God para sa mga demonyo. Doon sa mga ito sa mga sumalungat sa kanya, no? Sina Satan, no? Tsaka yung mga ibang demonyo. Hindi para sa atin talaga yun. Kaya ang heart niya is really all of us will be saved. Kaya lang, sabi rin sa Bible, ang hindi magandang balita lang doon ay hindi lahat ay masisave. Kaya doon sa impyerno, sa lawa na nagliliyab na apoy, supre, doon itatapon ang lahat ng nagkasala sa Diyos. Parang kung titignan mo ay imposible. Nagsinungaling ako, so doon din ako pupunta sa impyerno. Kaya isulat nyo dyan sa papel ninyo, pangalawang kamatayan. Yan. Lagay natin sa isip natin, merong pangalawang kamatayan. Okay? Anong mga uri ng tao ang nakatalaga sa pangalawang kamatayan? Ito yung mga, di ba, inisa-isa rito, masasamang tao. Di ba? Kung hindi ka naman nakapatay, hindi ka naman kukulam, wala ka namang ginawa doon sa mga yun. Di ba? Ano ba kasalanan na nabanggit? Sabi dito, ay sinungaling. Di ba? So, pang araw-araw natin yung sinungaling, di ba? Kaya, yan. Sulat natin, pangalawang kamatayan.
Sabi sa Romans 3:20, ano sabi niya? Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Ten Commandments. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay, ano daw? Ito yung purpose nun, ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. So, hindi natin malalaman na makasalanan tayo kung wala yung Ten Commandments. Yun ang purpose nun. Pinapakita sa atin na makasalanan ka. Tama? So, kaya importante yan. Alam natin na ang Ten Commandments talagang ginawa ng Diyos. Kasi kung wala yan, hindi natin malalaman talaga na tayo makasalanan pala. Okay? So, basahin natin yung Galatia 2:16. No? Sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So in short, hindi ka maliligtas sa Ten Commandments. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng good works. Okay? Kahit na gaano pa tayo kabait. Kasi kung yun ang magiging panuntunan ng Panginoon Diyos, talo na tayo kina Bill Gates sa mayayaman, di ba? Galing sila sa charity works, okay? Ang babait nila mga tao. Kaya mabuti na lang, salamat sa Diyos, alam nyo, hindi yun ang naging panuntunan niya. Ang tinitingnan niya, itong susunod nating slides. So, paano tayo? Paano ba tayo maliligtas? Kaya, sulat nyo ulit, Galatia 2:16, hindi sa ating sariling gawa. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kahit mag-join pa tayo sa iba-ibang religion, iba-ibang sekta, religion cannot save us. Okay? Eh ano pala? Diba? So, tuloy natin. Basahin natin ang pangalawang Timoteo chapter 1 verse 9. Na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo, sinasabi dito na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ano pa bang ginawa nating mabuti o nagawa natin. Eh ano ba ang tingin ng Diyos sa mga good works natin? Sayin natin yan sa Isaiah 64:6. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Nalagta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Grabe, no? Kaya, yun pala ang tingin ng Diyos. Kahit na gaano kabuti tayo o mabubuting gawa, sabihin natin. Kasi, nung araw, sabihin sa'yo, huwag ka masyadong maging mabait o mabuti. Kasi baka kaunin ka na kaagad ni Lord. Hindi totoo yun. Kasi, hindi kabutihan natin ang makakapag-save sa atin. Kahit na gaano pa tayo kabuti. Kasi yun ang tingin ng Diyos, maruruming basahan. Alam nyo, yung translation nga sa Greek nito, yung alam nyo yung basahan na ginagamit ng mga mekaniko, na puro grasa o ano, ganyan ang tingin sa atin ng Panginoon. Kahit na gumawa pa tayo ng mabubuting bagay. Diba? Kaya, lunas sa ating makasalanan para tayo maliligtas. Ha? Ano sabi? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Ano ang pagkakaiba pag sinabing may daan at ako ang daan? Malaki, di ba? Pag sinabing ako ang daan, I am the way, that's very, very exclusive. Very exclusive. Siya lang at wala nang iba. So, wala na tayong pupuntahang pang iba na mediator. Hindi na o ano-ano pa, di ba? At ako ang daan, sabi niya. Wala nang iba. Very exclusive. Hindi lang siya hindi lang siya. Pag sinabing may daan, meron pang iba. Eh sinabi niyang ako ang daan. Ibig sabihin, wala nang iba. Kaya si Jesus ang lunas. Siya yung solution sa ating mga kasalanan.
Bakit ganon? Okay? Bakit si Jesus? Kasi siya lang yung perfect sacrifice. Siya lang ang qualified, no? Parang ganito, pupunta ka sa grocery, no? Wala kang pera, pero may dala kang baka. Yun ang pambabayad mo. Tingin nyo, tatanggapin kaya sa grocery store yun? Definitely hindi. Kasi ang means of payment dun is either credit card o pera. Ganon din sa kaligtasan. Hindi natin pwedeng palitan yung solusyon ni God, which is si Jesus. Hindi pwedeng iba. Nakuha nyo? So, importante yun, no? Kaya, ano ba talaga ginawa ni Jesus? Bakit siya yung makapagliligtas sa atin? Okay, sulat nyo, si Jesus ang lunas sa ating makasalanan. Now, yung question, bakit siya lang ang makapagliligtas sa atin? Roma chapter 5 verse 8. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Oh. So, kung ating i-meditate to, meron bang tao o sa inyo na mamamatay ako para sa iyo? Wala, no? Parang ang hirap, ano? Kahit na yung spouse ninyo o yung mahal ninyo sa buhay, no? Parang ang hirap isipin yun, di ba? Kasi ano ba sinasabi sa unang Pedro 2:24? Basahin natin. Ayan, binalik ko yung illustration. Si Jesus ang daan. Okay? Dahil sabi sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, anong ginawa? Tinasan niya ating mga kasalanan. Upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Alam nyo, ginawa ni Jesus? Naging substitute siya. Sabi ni Jesus, akin na ang iyong mga kasalanan, ibibigay ko sa iyo ang aking kabanalan. Nagkaroon ng substitution. So, ready na. Okay, ibig sabihin, lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesus ay maliligtas. Kaya kung pinasan na ni Jesus ang ating mga kasalanan sa krus, question, kailangan pa ba nating pasanin ang ating mga kasalanan? Of course, hindi na. Diba? Hindi na natin dapat pang pasanin ang ating mga kasalanan. Alam niyo yung clean slate o yung nung high school wala kang illustration yung susulat ka pagkatapos itataas mo yun, burado na. Ganun kasalanan natin. Yung past, present, at yung gagawin pa natin kasalanan, linis na yan. Totally clean. Sabi, no? So, yan ang sinasabi sa atin ng Bible. Kaya, malinis na tayo. Ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Jesus, na siya na rin ang gumawa ng paraan upang malunasan yung problema nating malaki, which is yung kasalanan, hindi na tayo pupunta dun sa lawa na nagliliyab na apoy at walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Why do we have to believe that? Bakit? Kasi, hindi pwede magsinungaling ang Diyos. Sinabi niya yan . Okay? So, what we need to do is magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at maniwala. Now, sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano daw? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Wow! Diba? Ganun kabait ang Diyos, no? Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan lang ng faith. At ito ay kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyong sarili. Wala tayo. Helpless tayo. Kaloob yan ng Diyos. Pag sinabing kaloob, regalo yan. Kaloob is something na ibinigay ng buong puso, di ba? Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Sabi pa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Wala tayo pwede pagmalaki, mga kapatid. Kaya, dapat joyful tayo kasi meron tayong pag-asa. Ito yung buhay na pag-asa sinasabi. Amen? Kaya, paano ba natin ipapaliwanag dito ang kaligtasan? Sabi, minsan may siniran ako ng gospel
Ganun lang, Brother Roger, kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ano bang ginagawa sa kaloob o yung gift bilang regalo? Tinatanggap, di ba? Babayaran mo ba yun? Regalo yun. Kaloob yan ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin, hindi nagmula sa atin. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya tayo naligtas. Wala tayong pwedeng pagmalaki. Wala tayong kakayanan iligtas ang ating mga sarili mula sa kasalanan. Ano ba dapat nating tugon dito? Ano sabi sa kanina? Sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, kailangan lang natin ay ano? Faith. Di ba? Yun lang naman requirement ni Jesus eh. At alam din niya kung tunay tayong naniniwala at hindi. Okay. Kaya isulat niyo ulit sa papel niyo. Importante, pananampalataya kay Jesus. Ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ito ay yung pagtanggap sa kalooban ng Diyos na walang anumang alinlangan. Walang alinlangan. Yes, Lord, I believe. Diba? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng Bible. Bibigay ko sa inyo yan bilang regalo. Anong gagawin mo para mapasa iyo yung Bible? Simple lang, di ba? Tatanggapin mo ng buong puso. Tama? So, and then, magpapasalamat ka. Kaya, ano sabi sa Pahayag 3:20? Sabi ni Jesus, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Anong pintuan to? Pintuan ng puso. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Diba? Sino nagsasalita rito? Si Jesus. No? Ano bang ginagawa niya? Kumakatok sa pintuan. At yun ay pintuan ng ating puso. Diba? Puso at buhay natin. Kapag binuksan mo ang pintuan ng buhay mo sa Kanya, anong sinabi niya na gagawin niya? Papasok, sabi niya. At ano pa? Kakain akong kasalo niya. So, isulat niyo rin sa papel niya, tanggapin si Jesus. Ayan. Tanggapin si Jesus. Kaya ayan, problema ng tao, ang tugon ng tao. Unang Pedro 2:24. Alam niyo, ang pamamaraan upang tanggapin si Jesus ay buksan ang puso at yung buhay. At siya ay papasukin. Sabihin mo, I surrender lahat, Lord. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw yung mamuno. Ikaw yung magpatakbo ng aking buhay. Alam ina-offer sa iyo. Panig ng tao dito o panig ng Diyos. Of course, di ba? Panig ka ng Diyos. Kaya umarap sa Diyos ngayong sandaling ito at tanungin kanya, sa anong dahilan kita papapasukin sa kaharian ko? O nga, no? Kung tatanungin ka ng Diyos, sa anong dahilan kita papapasukin sa kaharian ko? Ano kaya ang isasagot? Diba, nasa heaven na tayo. Number 1, ayon doon sa talata kanina, no? Pinapasok mo si Jesus. Nasaan na si Jesus sa iyo? Nasa iyong puso. Okay? Nasa iyong buhay. Kaya, sabi dito sa next slide, humingi sa Diyos ng 3 bagay. Number 1, patawarin ang iyong mga kasalanan. Pangalawa, pumasok siya sa buhay mo at tulungan ka niya na baguhin ang iyong buhay na naayon sa kalooban niya. At pangatlo, ibigay sa iyo ang regalo ng buhay na walang hanggan upang makapiling mo siya sa habang panahon. So, 3 bagay ang hihilingin natin sa Diyos. Alam nyo, maraming tao ngayon, di tinatanggap ang inaalok ni Jesus, di ba? Na kapatawaran. Nasubukan niyo na bang yung mga nagli-lead na, no? Nasubukan niyo na bang mag-share at ayoko niyan, sarado, di ba? So,
Isipin lang natin palagi na hindi naman ikaw yung nire-reject nila. Nire-reject nila si Jesus. Kaya mayroong masyadong nagmamalaki na ayaw tanggapin ng inaalok niya. Kapatawaran, di ba? Mayroon daw pakiramdam, kailangan munang gumawa ng mabuting mga bagay. Karapat-dapat para ialok yung kapatawaran ng Diyos. Yung mga experience mo, naririnig ko to, na sabi, kailangan daw maniwala pa sa iba upang mapatawad ng Diyos at pinipilit na gawin nila ito sa sarili nilang paraan. Yan yung mga normally, yan ang maririnig ninyo. Kaya ayaw tanggapin si Jesus. Yung iba naman sasabihin, bata pa ako para dyan. Diba? So, I don't know with you kung may mga experiences na kayo na ganun, no? Maraming dahilan. Kaya, ngayong gabi, hindi ko man kayo kilala lahat personal, no? Pero I would like us to make sure na nasa puso natin ng Panginoong Jesus. So before we close, gusto kong manalangin tayo sabay-sabay. Even if you have already prayed this, lalo na dun sa mga nagsalita ang Diyos sa inyo ngayon na remind, I would like to make sure na lahat tayo dito sa group natin, dito sa Biblical Foundation 1, makakarating ng langit. So can we pray this prayer? Sabayan niyo ako. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagkamatay sa krus nang dahil sa aking mga kasalanan. Sa tulong mo ay tatalikuran ko na po ang aking mga kasalanan. Simula sa araw na ito, nagtitiwala po ako sa iyo at ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap po kita bilang tagapagligtas na akin. Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, nagtitiwala po ako sa inyo bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. At nasa akin na ang inalok mong buhay na walang hanggan. Nangangako po akong mamahalin at susundin kita habang ako ay namubuhay. Amen. Amen and amen. Ngayon po, nakita ninyo may lagda, may petsa, pag-aralan din natin naman yan sa susunod once na mag-share kayo ng gospel. Okay? Kasi may mga gospel track din. Ito kasi kasama yung panalangin na yan sa mga gospel track.